bawat handaan may kwento at sa bawat putahe may pagmamahal. Pero ang kwento natin ngayon, hindi lang tungkol sa pagkain, kundi tungkol sa sipag, tiyaga at pangarap ng catering services business owner na si Elizabeth Odon. Panoorin natin yan dito sa Negosyo Tayo. Miss Beth, simulan natin sa pagsisimula ninyo ng food catering business. Bago po ito, ano po bang trabaho natin? Actually, madami kaming business, but before I used to be a banker. So, bali, nagkasunod-sunod din kasi yung babies ko. That's why talagang nag-decide ako to focus na rin sa children and as well as sa business. So ngayon, which is ang hilig ko naman din talaga na napamana ng nanay ko is yung food. Ang nanay ko, ang binuhay talaga sa amin during na childhood days talaga namin is yung pagluluto. May mga karinderya na siya. Doon lang mismo sa bahay namin. So gusto kong mabuhay ulit yung legacy ng aking mother. You don't only offer food catering, you also offer food trays. Yes. You also have a restaurant. Can you tell us more about this? So, hindi lang talaga catering siya. So, we have bento meals, party trays, catering services. We cater also mga breakfast. Let's say, lugaw with lugaw overload. So, more on talagang versatile yung food services. So this is their sample setup. So as you can see, ito po yung usual setup na ginagawa ninyo. So you put in decors, tapos may mga chefing dishes tayo. Sabi mo, recently lang ito. Marami na mga catering businesses ang nasa market. Ano ba yung naging challenge nyo? Napakadami talaga, Miss D. Ang challenges talaga namin, like me, I'm a mother of three kids. So talagang paano ko siya pinagkakasya, pinagsasabay-sabay yung oras ko. Kasi from step 1 talaga, from marketing ako talaga, and then yung sa promotional, tapos preparation ng food, tapos swerte ko lang din kasi may mga angels ako, kagaya ng mga kapatid ko, nandyan sila to support my friends. So yun, tulong-tulong. I believe naman kasi in God's grace, kaya kung bakit nagkaroon talaga kaming ng food business kasi since nag-down yung business entity ko nung way back 2023, pumalit yung food businesses. Kaya talagang very thankful ako kasi andyan na siya para at least talaga to survive again. Ano ba yung mga strategies na ginagawa mo, to still stay afloat in the market? Kasi ang after natin is longevity. Yeah. Siguro yung passion mo tsaka yung determination mo, yung sincerity mo dun sa ginagawa mo. Kasi ang pagluluto kasi makikita talaga or malalasahan nila kung talagang yung nagluluto is talagang with a heart. Kumbaga, ini-enjoy niya yung ginagawa niya. Kasi lalabas siya dun sa lasa ng pagkain. So, kailangan right blend lang din yung talagang recipe niya. So, yung passion, determination, tsaka yung faith mo, paniniwala mo sa sarili mo, at tsaka talaga, number 1 talaga yung paniniwala mo sa Panginoon. What you do can make a difference, pero nasa sayo na kung anong pagbabago ang gusto mong mangyari. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ng business owner na si Miss Elizabeth Odon. Patuloy lamang ang kwentuhan natin ng mga nakaka-inspire na business stories, mga kanegosyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!